It comes naman kung ano namin na-overcome yon, major tipid. As in, for the 2 years na nag-aral si Mr. I think, if I remember it right, parang once lang kami lumabas. Or twice. Kasi once is yung ma-experience namin yung snow. And then secondly is yung Tulip Festival. So that's it. Yun lang yung labas namin. Kung lalabas man kami, punta lang kami sa city. Yun na yung award namin sa sarili namin during weekends. Pero aside from that, talagang tipid lang kami, nasa bahay lang kami. Mainly ginagawa namin is during weekends is during house chores, o grocery kami. Budget namin at that time is $75 per week for the whole week na yon. And nabuhay kami with $75 per week, which is great. So thanks God, na-overcome namin at that point. And hindi rin namin nabayaran yung mga utang namin. Actually, up to now, nagbabayad pa rin kami ng mga utang. Unti-unti, nababawasan. Ganun lang naman. Dumating ba yung point na kayo bilang husband and wife na isip ninyo na umuwi na lang tayo, hindi tayo talaga para sa Australia? Many times, especially yung husband ko. Parang hindi siya mentally prepared sa mga challenges dito. Ako kasi being the eldest in the family, talagang risk taker ako or very independent. Parang lahat kaya ko, alam mo yun, tiwala lang sa Diyos. Kasi syempre yung aim din naman namin is to have the permanent residency. So on the way, nagpa-plan na kami, nire-ready na namin kung paano yung mga requirements on how to get there, on how to apply for permanent residency. Of course, yung EOI. Somehow may knowledge na kami about that kasi supposedly talaga, before coming here, yung main employer sponsorship. Kasi nga yung employer ko is based naman dito. Pero along the process is nagkaroon ng issue or kulang dun sa requirements. So that's why hindi nag-proceed. So kaya basically siya yung pinilit ko na student para at least since ako meron naman akong sure work pagdating dito, kailangan ko lang is full working rights. So ang naisip namin is mag-student visa siya, taking masters as a dependent para magkaroon ako ng full working rights. So, pero nung nandito na kami, talagang struggle siya kasi na hinaan siya ng loob dahil hindi siya nakakahanap ng trabaho. And target kasi is yung in line sa skill mo, di ba? Pero you have to face the reality. Since wala kang local experience sa Australia, so it will be really hard for you to find work na related dun sa field mo or dun sa skill mo. Ang mangyayari, kailangan mo start from zero or try other jobs na kahit hindi in line sa skill mo, kailangan mo pa rin maging open for those possibilities. Kasi involved doon yung time constraint eh. Hindi ka, gusto mo ba yung kumita kagad or maghintay ka ng opportunity na maka-apply ka sa related sa field mo? Bibigyan ka ng pagkakataon, may mga babaguhin ka ba sa mga naging decision nyo noong mga first few years nyo dito sa Australia? Kung meron, bakit? Pero same pathway pa rin, student visa. Pero siguro yung babaguhin ko is more on research. Kasi meron rin akong chance na sponsor. Kung yung mga nalalaman ko ngayon na information is ginawa ko na as research before, yung mga first few years na nagpunta kami dito. Probably, mas na-cut yung journey namin to achieving the PR goal.